Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. At ito nga, just now matindi to, ginulat ang Kongreso. Tamba na bisto na, baste BP Sara PRRD. Sumingaw ang galit. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Banat News Updates. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe niyo po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ang very shocking po sa akin, never ko pong in-expect sa lahat si Baste po. Siya po ang kinalabutan ako kay Baste. Hindi po yun sa mas ma-emosyon siya ron dun sa Leaders Forum. Leader po yun ng iba-iba, no? Iba-iba, lalo na po ang daming mga taga Mindanao na naroon. Hindi lang po sa Davao, mga leaders po sila. Naroon po, no? Yung si Baste po talaga, tumahimik po talaga lahat. Talagang yung 20 plus minutes ni Baste mula simula. Ano po yan, halo-halong Bisaya, English, Tagalog. Mauunawaan mo kahit hindi ako marunong magbisaya. Mauunawaan mo kung ano yung sinasabi ni Baste na full of emotion, no? Si Baste. At alam mo kung kanino nakadirect yung galit ng mga Duterte. Hindi kay tambalos-los. Kumbaga, yun din naman talaga, no? Kasi mga leaders sila eh. Sa ating mga hindi tayo leaders, medyo ang sa atin, diba? Yung si tambalos-los yung problema, yung iba nadadamay dahil kay tambalos-los. Pero sa mga leaders kasi, yun talaga yun, no? Ugatin mo, mangyayari ba yan kung hindi sa'yo? Walang tambalos-los sa kanila, no? Ang pinunto ni Baste, yun talaga yung malaking impact sa akin. Akala ko si Sara Duterte yung nagmana kay Pangulong Duterte. Hindi po, si Baste. Grabe yung emosyon ni Baste. Ang wala kasi kay Sara Duterte, namana siguro ni Sara Duterte utak, tsaka yung paano gumalaw sa politika, no? Yun yung namana niya sa tatay niya. Pero yung emosyon na galit ka pero ang galing ng pagde-deliver mo. Si Baste talaga, pati boses ng tatay niya kuwang-kuwa. Parang ito, nakita mo yung Rudy Duterte na bata. Grabe pala si Baste, no? Yung titigil ka kung paano yung buong ingay kasi sinundan ni PRRD si Willie, yung kending-kending. Tapos biglang tahimik lahat, yung emosyon. Biglang tahimik lahat very attentive. Kay Baste din. Grabe, pati po yung palo nila sa yung anong tawag doon, yung roster, yung sa mic, 'di ba, merong pati pagpalo, puta, kuwang-kuwa ni Baste. Ang kinagagalit nila direkta kay BBM, no? Kasi bakit mo inaalaw, no? Kaya nga ang panawagan ni Baste, Marcos resign. Marcos resign. Tapos yung wala kang pakialam, anong klaseng leader, nagbali ka na lahat. Yung sinasabi nila na tama yun, no? Sa madaling salita, 6 years. 6 years na walang hanap buhay yung mga drug lords, 6 years. Tapos yung tinalo na nila sa Davao yung mga NPA, no? So makikita nila, napakasimple lang po. Napakasimple lang po, tagos na tagos sa inyo yung sinasabi ni Baste. Napakasimple lang nung sinabi ni Baste, no? Siyempre, babalik yan. Babalik yung droga, babalik yan lahat. Tapos, pati yung anong ginagawa mo sa amin? Wala kang ginagawa sa... May sinabi siya na na hindi ka marunong mahabag, parang gano'n. Magkaboses po talaga. Iba talaga. Tuloy po natin, no? Yun po yung Marcos resign. Ramdam mo eh. Ramdam mo kung bakit niya nasasabi yun eh. No, yung ganun, talagang yung height ng emosyon na alam niyo yun, yung binigay nila lahat yung suporta. Alam ko kung naramdaman ko kung paano magmahal yung mga Duterte at paano sila in return mahalin ng mga taga Davao. Ganun yung binigay nila sa mga Marcos eh.
Ganon din si PRRD, di ba kaibigan kita. Alam ko na nasa narcolis ka. Pero dahil kaibigan kita, hindi ko sinabi yan. Kasi, di ba, ngayon sinabi na niya. Wala talaga eh. Ang antindi naman nung kay PRRD, nangilabot ako kay Baste. Yung ibang speaker, kahit si BP Sara, tabon na eh. Kasi parang nakilala ko na kilala na natin si BP Sara. Very calculated eh. Lahat ng sinabi, lahat ng sinabi ni BP Sara, pero alam nila yung sinasabi nila. Hindi po sila yung nagalit, tapos walang direksyon. May direksyon po eh. Alam nila kung bakit sila galit eh. Alam niyo yun, yung binigay nila lahat eh. Pucha, Bisaya lang eh. Sabi na rin ni Pulong, di ba? Si Pulong bo, nakalimutan ko na kung si Pulong o si Baste. Na pinalibing ni pero sa Bisaya, inano ko lang sa isip ko yan, siguro kahulugan yan. Na pinalibing ni Duterte, yung tatay nila, pinalibing yung tatay mo. Yun na lang ang laking bagay nun, di ba? Kung kayo po, meron po kayong pakikipagkapwa-tao, wag na po yung pagtanaw ng utang na loob. Yung pakikipagkapwa-tao na lang. Ang tagal po nakatenga ni Marcos. Si Bastire na nagsabi. Ang tagal pong eto po, wala po akong binabasang mula lang po sa recollection ko sa naganap. High na high talaga kami. Pero mo umuulan. Munting ulan lang, sumisilong ako kasi alam niyo naman, sakitin na tayo, di ba? Puta, wala. Nagpandong lang ako. Sayang. Tinalo ng emosyon niyo yung ulan eh. Sabi ko, galing talaga nito mag-ama. Yun nga, no? Yun na lang kung meron kayong, meron konting yung pakikipagkapwa-tao na lang. Huwag na po yung utang na loob kasi mabigat yung utang. Pero ito lang mga karibin natin, no? Sa mga comment, may nagko-comment po kasing mga sinasabi po nila na kaya raw ngayon nagsalita ang mga Duterte kasi ipapakulong na, no? Dahil nga po yan sa pagpapasok ng ICC. Pero kung narinig po, hindi po kasi siguro nila narinig, no? Yung sinasabi ng mga Duterte, lalo na ni PRRD, di ba? Ang pinopoint po nila, hindi po ICC, kung dito pong People's Initiative, mga karibin natin, no? Yun po yung pinopoint out nila na mali, yung kanilang hindi naman sinasabi ni PRRD na mali talaga yung People's Initiative. Yung proseso kung paano nila nakukuha yung mga pirma, no? Kasi pag sinabing initiative, kusa, di ba? Kusang loob ng taong bayan na pumirma. Pero dito hindi po kusang loob, mga karibin natin, kasi binibili po yung mga pirma eh. Diba? At yun po ang ikinapuputok ng mga Duterte, diba? Doon po sila nagagalit, no? At hindi po doon sa sinasabing dahil sa ICC diba? Yun po kasing mga comment eh. Nakakainis din minsan kasi hindi naman yun yung gustong iparating ng mga Duterte, di ba? Pero yun yung sinasabi nila. Ewan ko kung umiiwas lang din sa issue, di ba? Dito sa People's Initiative na ito. Ang naloob. Yung pakikipagkapwa-tao, yung mga loyalistang vlogger, yung mga nakapaligid sa'yo, may nagawa ba yan para ipalibing yung tatay mo? Yun na lang eh. Mamaya sasagutin natin yung sa PIDEA, itanong niyo po pag panahon na ng tanungan portion. Kinukwento ko lang po sa inyo, antindi po, no? Kaya ako sulit eh. Sabihin niyo na gumastos ako, sariling hotel. Yun po ang pagkakaiba, no? Ng siguro, yun ang may pagmamalaki kong pagkakaiba ng mga dinadala kung saan-saan. Ako rito, tignan nyo. Pumunta ako rito, gusto kong maka-attend. Siguro yung iba kaya hindi nakapunta dahil naghihintay ng sponsorship. Ako hindi po. Sulit na sulit po ang pagpunta ko rito ng sarili kong gastos. Sulit din po yung pagpunta ng iba ng sarili nilang gastos. Wala ka talaga mahita sa Duterte, babayan. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung mga mahihilig sa kwarta, no, yung mga mukhang pera na mga
Hindi talaga papanig sa mga Duterte. Walang mahihita eh. Pa-picture yan. Tatsagain mo pa dahil puta, dami nagpapapicture eh. Pero nung kaya wala na akong picture ng mga anak. Pwera kay Baste kasi doon yun sa umaga. Dito kasi sa rally, pagod na ako. Nakaupo ako sa malayo eh. Ayoko na. Nag-give up na ako. Napagod na po talaga ako. Pero anyways, nung si PRRD nalapit uli ako. Hindi pala yung pareho kami ni PRRD. Nung nag-kending. Ayun. Copyright. Na-copyright ako. Ang sarap pong manood ng live. Yung nakikita mo, eto lang si Tatay Digong. No. Nakukunan mo siya. Parang ang lapit-lapit. Isang di pa lang yung parang habang buhay ko na yun na hindi ko makakalimutan experience. Isang di pa lang yung depression. Pwede ko nga batuhin ng mic sa pool si Tatay Digong. Kaya na, siyempre, daming gwardiya rin. Anyways, yun nga, no, yung concern sa Pilipinas, no. Grabe, bumawi po talaga yung yun yung laman ng kanilang speech, no. Hindi ka magtataka na galit ang mga Duterte, no. Yung kasi walang tigil, no. Yung ambisyon ni ayon kay PRRD, yun na nga, no, yung isang bangag na pangulo. Ayon to kay PRRD, hindi po akin to, Kinukot ko. Mahirap na, kawawa, sino source ko po si PRD, isang bangag na pangulo, isang ambisyosang asawa, at saka yung wala siyang description sa taga-Leyte. Di ba, nagsama-sama yun. Wala talaga no? Eto, kayo po, magtanong na lang po kayo, tanungin niyo na lang po sarili niyo. No? Yung panahon na Marawi, di ba? Sa Marawi, nagka-COVID, tapos ilang araw lang biyahe na. Talagang questionin nyo rin eh. Kahit po kayo mga supporter, hindi nyo po ba kina-question? Ako nung supporter pa ako niyan, dami ko ng question eh. Kaya lang sabi ko, ang katwiran ko lang, hindi ako magsisinungaling para dyan sa mga yan. Ang sasabihin ko lang, kaya hindi ko binabanatan, simple lang. Supporter ako eh. Di So yan mga karibin natin, no? Nako, talagang iba po talaga yung pag magsalita yung mga Duterte, no, mga karibigan, kasi manindig talaga yung mga balahibo natin, di ba? Dahil nga po sa pagmamahal nila sa ating bansa, sa ating bayan, di ba? Kaya nila nasasabi yan eh. Kasi mula sa puso, di ba? Walang script, di ba? Hindi nga magagaling magsalita, pero mula naman sa puso yung kanilang mga sinasabi. Unlike kung magaling kang magsalita pero inuuto mo lang naman yung taong bayan, di useless din, di ba? Di ba nang hindi magaling magsalita at palamura, di ba? Pero may malasakit, no? At concern, sa taong bayan, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito dito sa kwento ni Sir Badong Aratiles, no? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa naging prayer rallying po ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.